10 sa 12 pambato ng Administrasyong Marcos nanguna sa Senatorial Preference Survey ng SWS at PulseAsia. Grabe. Sa 12 pambato ng Administrasyong Marcos nanguna sa Senatorial Preference Survey ng SWS at PulseAsia. Grabe. dapat ba tayo magulat, guys? Oo, dapat di na tayo nagugulat eh. Oo, kasi actually, kung tutuusin naman mga kotsero, yung line-up talaga ni PBBM, ano talaga? Matitindi talaga yung line-up niya. Kasabay ng pagsisimula ng filing ng COC, inilabas ng SWS at PulseAsia ang resulta ng kani-kanilang Senatorial Preference Survey at batay sa SWS o kaya kanilang Magic 12. Lakas talaga ni Erwin Tulfo, no? Lahat ng survey, mamaya papakita ko sa inyo yung comparison. Lahat ng survey, mga kotsero, number 1 siya. Lahat ng survey. Actually, kung tutuusin, mga kotsero, noong 2022 elections, malakas din si Raffy Tulfo. Kaso nga lang, may Robin Padilla. Oo. So, Erwin Tulfo, and then Tito Soto, sa ano rin yan? Alyansa rin yan. Pia Cayetano, alyansa din yan. Duterte Digong, sa kanal yan. Sa kanal. Duterte sa kanal. Ayan. Amy Marcos sa kanal din yan. Ping Lacson sa alyansa yan. Bong Revilla sa alyansa. Villar, alyansa. Binay, alyansa. Lito Lapid, alyansa. Palyansa. Alyansa. Pacquiao, alyansa. Bongo, tsaka De La Rosa sa kanal. Oo. Ayan. So, matindi no? Matindi. Pero kung tutuusin, dominant talaga. Marami. 9 lang. Walang Amy Marcos. Si Tolentino, pang 13. Kaya siya nandiyan sa ilalim, posibleng pumasok siya. Kung hindi makakapasok malamang si Bato de la Rosa, matatalo to. Kung hindi mananalo si Bongo, hindi mananalo si Philip Salvador, kung hindi mananalo si Bato de la Rosa, mukhang maiiwan sa ere si Robin Padilla. Ito yung PulseAsia. So, Tulfo pa rin, Erwin. PulseAsia to ha. Tulfo, number 1. Ben Tulfo sa 2 to 3. Dalawang Tulfo, nangunguna. Galing. Soto, Cayetano, Bongo sa kanal. Duterte sa kanal. Binay, Bong Revilla, Lacson, Pacquiao, Marcos sa kanal. De La Rosa, Lito Lapid. Lakas talaga ni Erwin. Consistent siya, alam niyo mga kotsero, si Erwin Tulfo. Consistent. Number 1 sa lahat ng survey. Ito yung sa Okta. Okta, Tulfo pa rin. Ayan. Tapos ito sa Publicus. Publicus, number 1 din si Erwin Tulfo. Tindi, no? Lakas pala nito ni Erwin Tulfo. Parang iniintay na lang siya eh. Parang siya na lang ang iniintay para maging senador. Oo. So, yun yung top 12. Yung top 12. Actually, tinry ko i-summarize yan. Ito. Hindi ko nasama yung kay SWS eh. Yung kay PulseAsia nasama ko. Ayan. Pero wala yung kay SWS. Teka nga, try ko kayang ihabol. Wait. Hindi, wag na. Ito. So, ito yung sa alyansa. Lahat ng pula, yan yung alyansa. Ayan, Diba? Dominated eh, Nag-dominate talaga yung alyansa. Sa Okta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ilan lang yung hindi alyansa dito? 1, 3 lang. 4 kasama si Ben Tulfo. Hindi pa naman natin alam kung tatakbo siya o hindi. Dito sa Publicus, ang weird lang kasi pumasok si Pangilinan. Parang sa lahat ng survey, walang dilawan maliban kay Publicus. Ayan, Pangilinan. May Jokno pa nga, ayan, Jokno. Tulfo B, De La Rosa. Dito sa Publicus, medyo hindi malakas ang dito. Yung alyansa. Ilan lang sila? 1, 2, 3. 5 lang out of the 12. Pero yung dito kay Okta, tsaka kay PulseAsia, dominated sila. Ngayon, mga kotsero, ito yung mga incumbent. Ito yung mga ngayon. Yung mga naiwan ba? Kasi may mga re-electionist tapos may mga ibang hindi na tumakbo. Tulad ni Cynthia Villar, pinaubaya na sa anak. May mga iba pang may mga ibang hindi na tumakbo. So si Cayetano, kapatid,
Ejercito, Escudero. Ito mga bago to eh. Mga re-electionist to nung last elections eh. Ito. Yan. Ito, mga neophyte. Yan, Tulpo. O, puro bago na yan, oh. Joel Villanueva. Mark Villar. Mga bago na to lahat, oh. Wala na yung mga ano. So, kung titignan nyo, mga kotsero, dito sa mga incumbent ngayon, kung titignan nyo dyan, meron ba dyan na masasabi nating Duterte, si Robin Padilla? Yan, Duterte talaga yan. Mark Villar, yan, Duterte yan. Kasi, syempre, di ba? Di ba? Ikaw na yung inappoint bilang DPWH secretary. Now, which begs the question, mga kotsero, kung siya yung DPWH secretary para sa Davao, syempre siya yung secretary ng Davao eh. Natural. So, ano nangyari sa 51 billion, Senator Mark Villar? Sa issue ng 51 billion ng Davao City First District, si Mark tahimik lang. Baka naman kaya mong sagutin, Mark Villar. Yung tanong dyan sa 51 billion ng flood control ng Davao City na hanggang ngayon bumabaha pa rin sa Davao City. Baka pwede mo na rin sagutin, Mark Villar. Bakit yung 11,000 na flood control projects na natapos doon ng DPWH, 11,000 ha, 11,000, ay hindi umuubra dahil hanggang ngayon binabaha pa rin ang Pilipinas. Oo. Lakas nyo mag-flex eh. Niyabang nyo yan eh. 11,000 eh. Niyabang nyo eh. Finlex nyo yan eh. Nung kami naman maniniwala kami. Oo, kasi finlex nyo eh. O ngayon kami maniningil. Anyari. Si Mark, tahimik lang. Senator Mark Villar, baka gusto mong sagutin. Kasi habang binabaha ang Metro Manila, di ba? Habang binabaha ang Metro Manila, habang binabaha iba't ibang parte ng Pilipinas, si Mark, tahimik lang. Tapos ang sasabihin ng mga Duterte Balahura supporters, kasi si Marcos 5,000 lang ang nagawa niyang natapos ng flood control programs, ganyan. Yung nyo nga, yung poon nyo nga, 11,000 daw yung natapos hanggang ngayon hindi umubra yung flood control niya. So imagine mga kotsero, kung sa ngayon, ito ngayon yung current na lineup eh. Dito sa incumbent, malamang sa malamang ang magdo-Duterte lang dito, Robin Padilla, Mark Villar, every now and then si Joel Villanueva, every now and then siguro Mig Subiri, 50-50. So, ilan sila? 4. 1, 2, 3, 4. 4. Tapos, ang idadagdag mo, most probably, okay, hindi naman tayo sure dyan. Mga under ng alyansa. Si Tulpo, si Soto, si Lacson, si Revilla, Pia Cayetano, Tolentino, Pacquiao, Lapid. Wala. Dominated na naman sila. Sana nga hindi nga manalo tong mga to. Itong 4. Yan, si Bongo, si Rodrigo Duterte, Marcos de la Rosa. Paano di na sila madagdagan? Although si Lacson, I think sa kanilang lahat, si Lacson ng true blue neutral eh. Parang siya lang talaga yung true blue neutral sa kanilang lahat. But anyway, bakit ko nasabi na sana ay hindi na makapasok tong 4 na to? Si Bongo, Rodrigo Duterte, Rodrigo Duterte, Amy Marcos, at Bato de la Rosa. Kasi alam nyo mga kotsero, pag nangyari yan, posible na maulit yung nangyari noong 2019. Kung saan, naalala nyo noong 2019, maraming dilawan na senador. Mga 8 or 9 na liberal. Or at least left-leaning. Kung hindi man liberal, mga left-leaning. Ang nandoon. Kung hindi nyo po naalala or kung nakalimutan nyo na, nung panahon po na nandyan po yung medyo marami yung mga dilawan sa Senado nung panahon na yun, ang hirap magpasa ng batas. Bakit? Kasi kahit pumasa sa lower house, naiipit sa Senate. So, baka ganun yung mangyari in the future. Tulad ngayon, mabilis yung mabilis yung turnaround time or yung
pag-ikot, pag-aaral at pagpirma ng mga batas, baka maantala. Tapos sasabihin ng mga tao, si PBBM, si Bongbong Marcos, wala namang ginagawa. Anong batas na naipasa niyan? Maaano siya, ma-set up, kumbaga. Tulad nito, September 15, meron ng siyam na priority measures ang pipirmahan na lang ni Presidente. Marami yan. Sana, di ba, kahit hindi naman kayo supporter ng administrasyon, wag niyo naman isabotahe yung mga measures na makagaganda ng buhay ng mga tulad kong hampas lupa dito sa Pilipinas. Kasi minsan ganun na nangyayari. For example, gawin natin example to si Bato de la Rosa. Kasi siya yung maraming hearing nitong nakaraan eh. PIDEA leaks na hearing. Nag-aabang pa rin tayo ng measure niya tungkol dyan sa PIDEA leaks. Ano na ba nangyari dyan? Meron na bang batas na naisulat si Senator Bato de la Rosa tungkol dyan sa PIDEA leaks? Or nakakuha siya ng impormasyon sa PIDEA leaks para magamit niya at makasulat siya ng batas? Wala. Wala pa. KOJC na hearing. 1 day lang na. 2 days yun magkasunod. 2 days yun. Sa Davao ginawa yun Akala natin, hearing iyon para protektahan ang karapatang pantao, di ba? Kaso hindi. Oo, hearing pala yun para protektahan si Kibuloy. Imagine, ginamit yung kapangyarihan ng Kongreso, ginamit yung kapangyarihan ng upper chamber, the Senate, para protektahan ang isang pribadong individual na posible inaakusahan na gumawa pala ng krimen. Yung hearing ni yung itinulak ni Robin Padilla na siya daw ay magfa-file ng opposition laban sa pag-issue ng warrant of arrest kay Kibuloy. Buti lang hindi niya nakuha yung mga boto. Bakit doon niya ginawa yun? May utang na loob kasi ako sa kaibigan ko May utang na loob kasi ako sa kanya. Kung wala siya, hindi ako makakakampanya, hindi ako magiging senador. What the hell? Hindi ako makakairam ng helicopter What the hell? Nakakatawa nga Nakakatawa. Alam niyo kung bakit? Kasi, nung ngayon, nung kasagsagan ng issue na to, nitong sa budget, nung kasagsagan ng issue na to, at nung nagsalita si Villanueva, ay biglang merong DDS bubulager. Sabi niya, dapat itong si Joel Villanueva siya ang maging makatandem ni Sara Duterte bilang sa 2028 elections. Dapat Duterte Villanueva na lang. Duterte Villanueva. Grabe, no? Matapos mag-invest si Amy Marcos sa mga DDS, bigla siyang nilaglag. Kasi si Villanueva daw parang nilalabanan daw kasi niya si Saldico. Yun lang yung basis nila. Dahil nilabanan niya si Saldico at pinagtanggol yung budget ni Sara. Yun lang yung basis nila. Galing, di ba? Nakakatalino ng pag-iisip. Yan, ganun kakitid mag-isip ang mga DDS bubulagers. Unless feelers na yon, nagparamdam na sila. Tinitignan nila kung paano tatanggapin ng mga DDS si Joel Villanueva. Oo, titignan nila kung maganda yung magiging reaction ng mga DDS kay Joel Villanueva. Pag maganda, di push. Pag hindi, di linisin natin, pakintabi natin ng konti para maging attractive sa mga DDS. Ulitin ko lang mga kotsero, etong mga DDS, mga dilawan ho talaga yan. Na nagsawa na sa pagiging dilawan at nakakita ng alternative kay Rodrigo Duterte. Anong pinakain sa'yo ni Sara, Senator Jinggoy? Nung uniteam kayo, di ba? Todo tanggol ka kay PBBM, ganyan-ganyan. Tapos ngayon, dahil majority leader ka na, biglang balik natin yung budget ni Sara. Oo. Paano naman magfa-function ng Office of the Vice President kung tatapesan mo ng pondo, sabi? Sana i-restore daw yung budget ng OBP, sabi niya. Hindi ba makaka-function ng Office of the Vice President kung wala siyang 2 billion? Magkano MOOE niya? More or less, mga around 700 million. More or less. Sabi ng COA, ang daming disallowance. Oo. 112 million para sa youth camp, youth assembly, or youth something. My goodness. Confidential funds ba yun? Doon ba ginagastos ang confidential funds? Hindi ho sa ganun. Oo.
19,000 na 19,000 na ghost students. Oo, grabe. Oo. Sabi ni Sara, give me 100 billion pesos and I will change DepEd. Ay, binigyan siya ng 700 billion pesos. 700 billion. Billion, hindi million. 600 something billion Pero i-round up na natin. 700 billion pesos. Ano nangyari? May nabago ba sa DepEd? Wala. Ito matindi mga kotsero. Ito. Ito rin po isa sa mga matinding dahilan kung bakit sana hindi manalo yung mga kaalyansa ng mga Duterte. Ano kung bakit? Kasi kapag nag-file ng impeachment, malamang sa malamang, papasayan sa lower house. Malamang sa malamang. Papasayan sa lower house. Because again, mga kotsero, yung mga natuklasan sa COA, natuklasan ng COA, kahit pa wala pang final judgment yan, pwede hong gamitin dahilan yan for betrayal of public trust. At lalo na ngayon na may downward trend si Sara Duterte. Take note ha, take note. Take note. Survey naman yan. So it's very scientific. Pwede mong, you can argue that the trust of the people of the Philippines is already dwindling. Nawawala na ng tiwala ang taong bayan kay Sara Duterte. Bakit? Simula nung siya ay naging vice-presidente, ganito ang kanyang score sa trust rating. Ngayon, andito na siya. Ibig sabihin, wala nang tiwala ang taong bayan sa kanya. May nag-file ng impeachment. No? Halimbawa lang. Pumasa. In form and in substance. Halimbawa lang. Pumasa siya in form and in substance sa Committee on Justice. Hiniring. Ang sabi, sige, we vote that this will be forwarded to the Senate for impeachment proceedings. Yun na. Ito na, Senado na. Ang Senado, mga kotsero, will become a court. Magiging korte ho yan. And the senators will become judges. Senator judges na sila. At ang dahil ang impeachment ay isang political it's a political question. It's a political process. Hindi ho makikialam dyan ng ating Supreme Court. Ako kasi pro-impeachment ako kay Sara Alam niyo kung bakit? Kasi nga I really feel slighted. Kumbaga ako, I'm sure not everyone feels what I feel, pero I think a good majority feels what I feel. Feeling ko talaga binudol ako Feeling ko talaga niloko ko. Oo, yun talaga yung nafe-feel ko. Na binudol ni Sara yung mga botante ng Uniteam para ihalal siya. Oo, kasi ang pangako niya, hindi ro niya tatalikuran si presidente, etc. So ako parang wala naman siyang mabigat na dahilan siguro. Kaya inisip ko kung yung asawa ang problema, kung si Lisa Marcos ang problema, hindi naman siya elected official. Kung si Martin Romualdez ang problema, hindi naman niya nakakatrabaho si Martin. Ang nakakatrabaho niya si PBBM. So para sa akin walang dahilan para balahurain niya yung Marcos administration. So mga kotsero, hanggang dito lang po muna tayo sa ating live stream for today. Maraming po salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, at subscribe sa ating Coach Jared YouTube channel. At i-follow tayo sa ating Facebook page, Coach Jared Pulido pala ang pangalan. And I'll see all of you tomorrow sa ating next live stream. God bless you next time, guys. Bye. Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot yan. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?